So, hello everyone. Today naman is may bago kasi akong nahanap na AI para sa mga naggumagawa ng lesson planning. So, ituturo ko ito sa inyo. So, eto yung ayan, sa Edward Ikay. Ayan, isa-search lang natin yan. And then, gagawa tayo ng lesson plan gamit ito. So, yung gagawin natin is, of course, get started for free muna tayo. Wala muna tayong babayaran. So, click lang natin yan. Okay? And kasi nga, naghahanap kasi ako, madami akong mga katulad nito na alam na gumagawa ng lesson plan. Talagang paglalagay mo lang yung topic, ilalagay mo lang yung objectives, meron na agad. Diba? So, yung kinakailangan lang talaga is yung email, of course. So, ito yung aking gagamitin, yung aking email. Diba? And, continue lang tayo, of course. Ang kagandahan sa mga ganito, ginawa ito, kasi madami na eh. Of course, advantage na yon or dapat happy tayo kasi madami tayong pwedeng magamit para hindi tayo mahirapan sa paggawa ng mga, tawag dito, sa paggawa ng mga lesson plan, di ba? Minsan kasi yung mga school, depende sa principal na grabe, every lesson talaga dapat daw may lesson plan. Kaya dapat, alam nyo kung saan kayo kukuha ng mga lesson plan, di ba? Anong generator yung gagamitin ninyo, di ba? Okay. So, eto siya. Hintay-hintay lang tayo. Konting hintay lang kasi ganyan talaga paggamit natin yung internet connection. Skip lang tayo dito. So, let's take a few minutes. Ito, step 1 to 13. Ay, okay. So, steps. Skip lang natin yan. Okay, so meron tayo dito ang pagpipilian. Kung gusto nyo ng lesson plan, 5Es, meron din tayo dito. Ito yung mga format ng lesson plan na pwede mong pagpilian. Pwede nyo naman kay Gagnes, 9, event of instruction. Sige, try natin yung Montessori naman. Montessori. Na-try ko na kasi ito at nagandahan talaga ako. So, try natin. Okay, so dito, lagay natin, what are you teaching today? Sige, lagay natin, 6 trigonometric ratios. Trigonometric ratios. And then, okay, so anong grade yan? Grade 9. Yan, grade 9. Yun. And then, generate lang natin. Sa ilalim yan mamaya, yan, di ba? Meron na siyang lesson plan. Meron ka ng objectives, di ba? Bibigyan ko na talaga ng objectives. 60 minutes yan. So, pwede mo naman yung i-adjust kung gusto mo. So, meron na siyang mga materials na pwede mong lagyan. Meron na siyang ayan, introduction, measurement, activity. Ito yung mga steps niya, di ba? Ang easy lang. Okay, so ito siya. Lesson 2, meron na yan, di ba? Depende sa kung anong lesson plan yung gagamitin mo. Meron kasi dito tayo mga lesson plan na iba't iba. Di ba? Depende sa lesson plan na gagamitin mo. Yan. Next, ito naman tayo dito. Ano naman yung gagamitin natin? Student-centered naman tayo. Sige nga, student-centered naman tayo. Take trigonometric ratio, generate lang natin using the student-centered. Student-centered approach. Di ba? Ayan, mag-generate na yan. Nasaan na ba yun? Ito yun. Lesson 3. Ayan, eto na siya. For the lesson 3, diba? Eto na yun, ha? Ito na yun sa student-centered approach, everyone. So, ayan. Eto naman yung kanyang format. Yung procedure niya for the student-centered. What about naman, tingnan naman natin dito sa lesson plan ng 5As. Yan. Generate lang natin. Nag-generate lang siya. Diba? So, generating. Tingnan natin dito. Wow! Generating pa. Tingnan natin. Diba? Kaya kung ako sa inyo, kung naghahanap kayo ng pwedeng generator, diba? Naghahanap kayo ng generator for your lesson planning kasi nga mahirap naman talaga kapag, ay grabe, stressan ka talaga kapag madami yung lesson plan na ginagawa mo. Diba? Ayan.
So, ang problema lang dito kasi everyone, kapag mahina yung internet connection mo, syempre, di ba, kailangan maghanap ka talaga ng internet connection na maganda. So, that's all for today, everyone. Kung nakatulong sa yung video na ito, please subscribe sa ating YouTube channel. At of course, meron pa ako nalalaman ng mga generator, ng mga lesson plan generator na pwede kong ipakita, ipashow sa inyo para may nalaman naman kayo. Please subscribe sa ating YouTube channel. And goodbye, everyone. Goodbye and God bless.